na anak ng Diyos. Tama? Dahil from the Spirit, pag Espiritu mo'y pinakain mo ng pinakain na salita ng Diyos, magkakaroon ng synchronization yung Espiritu mo at Espiritu ng Diyos, iyan ay pupunta sa iyong kaisipan at gagalaw yan sa iyong buong pagkatao at lalabas sa iyong katawan. Okay? Halimbawa, sinabi ng salita ng Diyos, by stripes of Jesus, you were healed. Nadidinig natin, pero palagi natin tinitignan, ang katawan natin, hindi pa. No? So, pag sinabi mo yun, sinalungat mo lang yung salita ng Diyos. Kaya huwag talagang hindi ka rin kakaroon ng healing. Kaya kung naniwala ka, ikaw'y pinagaling ng Diyos, because by the stripes of Jesus you were healed, ginagaling ka ni Jesus, nung siya pinako sa cross, lahat ng sakit, lahat ng curses of the law, tinanggal na niya. You were redeemed from that. Huh? Kaya ang buhay natin ngayon ay dapat palagi masaya. Why? Because God has saved us from all those curses. Ibig na tayo magdusa, tinanggal na niya yon because of the new covenant. Huh? Asan yung new covenant? Written in our hearts and in our minds. Kaya hindi yan lalayo sa atin. No? Sabi nga ni Moses, sabi rin ni Jesus, hindi malayo ang kaharian ng Diyos sa iyo. Nandyan lang sa hininga mo. Ganun kalapit sa iyo. No? Habang ikay humihinga, andyan lang ang kaharian ng Diyos. So, lalagurayan din tayo sa Espiritu. Tama? Ang paglago sa Espiritu, parang paglago na isang tao. Nakakita na ba kayo sinilang? Kompleto na ang ipin? Wala, di ba? O kaya, tara na, kain tayo steak. Pwede ba yun? Bagong silang? Hindi. Gagawin mo, papakainin mo ng gatas, no? Kung may mother's milk, mother's milk. Kung wala namang mother's milk, yung artificial milk. Di ba? Sabi nga nila, itong formula na to, nearest daw to mother's milk. Bakit? Kasi habang dumadaan yung lata ng gatas, nandun sa mga dibdib ng mga manufacturer. Kaya nearest daw to mother's milk. Eh, puro mga babae nandun. Kaya nearest to mother's milk. Yung sabi nila. Ngayon, siyempre isang sanggol, alam magagawa yan eh. Alam na ang sanggol. Umiyak. Bakit siya umiyak? Gutom, no? Basa, o may kabag. Tama? Yun. Karanasan din namin noon, yung pangalan na anak namin, yak-tayak, hindi mapagigil ni Susan. Buti na, mother ko, na kasama namin sa bahay, kinuha niya, ganito lang, gaganyan mo lang, oh. Pinadapa niya, nag-burp, tulog na. Oh, yun lang pala solusyon. E paano kung hindi mo alam yun? Di ba? Ganin din tayo sa spiritual na buhay natin. Hindi naman tayo lahat rarasis bomba na di ba? Nung kayo bininyagan sa Espiritu Santo, hay na hay ka rin. Tama? Gusto mo, mangyari rin sa iba yung naganap sa iyo. Nakaranasan. Tama? Ganon din naman yung sanggol Nakaranas siya, nakakain siya ng gatas. Ano ginawa niya? Naghiling pa siya, humingi pa siya para makahingi ulit ng gatas. Kasi spiritual life natin, ganoon din tayo. Kaya kung palagi kayo nandito at nabibigyan kayo ng salita ng Diyos, no? Kayo nabubusog palagi. Kaya lang mag-burp din kayo paminsan-minsan. Para hindi kayo may pansyo. Tama? Yan. Pag naglakad na yan, yung childhood na, no? Pag bata na yan, nakakapaglakad na yan, anong nangyayari sa mga batang yun? Sila ay malikot. Alam ba kanilang ginagawa? Hindi rin. Bakit yung mga plug ng kuryente merong child protection? Hindi nila alam pag tinundot nila yan makukuryente sila. Tama?
tayo ng kain ng salita ng Diyos na wala naman sa Bible. No? Marami nagkalat ngayon, lalo na sa social media. Hindi mo na alam kung alin ang totoo, tama. Ngayon, kung nagpadala ka sa social media, teka muna, nasa salita ba ng Diyos? Ganyan ba dapat? No? So, interest mo sa salita ng Diyos kung nandoon. Pag nandoon, paniwalaan mo. Pag wala roon, teka muna. No? Sabi mo muna yan. Titignan muna natin kung totoo. Di ba? Dami kasi nagkalat ngayon ng mga survey. Wala akong pakialam sa survey. Wala alam ko lang kung sino iboboto ko. Di ba? And voting right is a right of all citizens. Pero huwag ka na makipag-away kung sino iboboto mo. Sarilinin mo na lang. Di ba? Yan. So yun ang dapat natin malaman kung tayo ay baby Christian, meron man sa spiritual natin baby Christian, di ba? Ito yung mga kailangan, tawagan mo pa, text mo pa, sunduin mo pa, bigyan mo pa ng pagkain para sumama, yung gano'n, no? Meron bang ganyan dito sa community niyo? Wala naman, mabuti naman. Pero may bang ganong klaseng Kristiyano na sabi, hindi naman ako mahalaga dyan. Hindi naman ako tinatawagan eh. No? Kailangan tawagan mo pa sila para magpunta sa gathering na ganito. Diba? So, habang lumalago, nagiging sanggol. Punta ng punta kung saan-saan niya magpupunta. No? Mamaya, kagaya ng brother-in-law, lahat ng religion, sinalihan niya. Ikot siya ng ito. Yan, alam na niya. Kaya pag sinabi Iglesia ni Cristo, alam na niya kung paano siya sabi ko, hindi gusto na samba. Paano sila sumamba. So, ganun nangyari sa kanya. And there are part of our childhood as spiritual growing children of the Lord. No? Meron mga ginagawa ang kabataan. Hindi ka sigurado kung ano susunod. Kagaya nun, kasi nun, meron pa kaming anak na bunso na 30, ilan ba siya ngayon? 33 years old na ngayon. Siya ay malikot. Linagay namin sa playpen, di ba may playpen na gano'n? Ba, natalikod lang kami, wala na sa playpen, saan ang punta yun? Yun, andun na, nandun sa ilalim ng mga lamesa, kung ano-ano doon. Mamaya minsan susunduin ko siya sa parents ko. Sabi ko, nasa bibig mo. Nasa bibig mo. Nakakalakad na kasi. Kaya tignan mo, linabas ganyan ka lang tornilyo. Na ganito kakano. Katawa. Buti hindi nalunok. Ano kaming child abuse noon. Pangyayari yun, no? Ganito kalaki. Yung pinagtutornilyo ron sa mga eskaparating gano'n, no? Yung mga assembly, ina-assemble ng mga cabinet. Nakuha niya yung tornilyo doon, wala naman siyang ginamit, kunting kamay lang niya. No? So hindi mo malaman. Saan ang galing yung idea niya? Pero hindi niya alam na pag sinubo niya yun, delikado pag nalunok niya. Mabuti na lang hindi niya nalunok. At nakita ko rin, nasa bibig niya. No? So, yun ang mga karanasan ng lahat. Marami rin sa ating mga spiritual growth natin na kailangan din ng gabay. No? Hindi porke nag-assemble dito, nag-assemble doon, may kataruan doon, kataruan dito. Tingnan muna natin kung yan ba'y makakapagdulot ng spiritual growth sa akin. No? Am I coming closer to the Lord or not? Kasi mga kabataan, isa pa, madadala yan, no? Tama? At saka hindi mo pwedeng sawayin niya kung ano sasabihin. Tama? Sasabihin ng nanay, sabihin mo wala ako rito. Sabi ng nanay ko doon, wala raw siya rito. So,
Ganun ang bata, di ba? Mali niya kung tama yung ganun. Sabi yun. Wala ako rito eh. Yung sabi ng nanay ko, wala raw siya rito. Rinirelay lang naman niya. Kasi, para sa kanya, totoo yung mga sinabi, di ba? Totoo lang naman sinasabi niya. Pero hindi niya alam, makakasira pala ng kapwa. Di ba? Eh may mga ganun din spiritual level ng growth. At anong nangyayari? Tatlong kasalanan yan. Yung kada daldal. Unang pinagdadaldalan yung evil talk. Pag wala yung tao sa harap nila, kung ano-anong masama ang sinasabi, no? Kung ano-ano ang masamang sinasabi doon sa taong yun, porque hindi siya kaharap. Nangyayari yon? Yes. No? Naranasan niyo yon? Ganun kasi ang level nila na kanilang spirituality. Kaya nga, eto naman ay hindi Christian teaching. Ito ay teaching na in-check. Si Confucius, more talk, more mistake. Less talk, less mistake. No talk, no mistake. Yan, no? So, ganyan ang nangyayari sa buhay natin. Pero at a certain level, madaldal ang charismatic kasi gusto nila mag-evangelize. Kaya akala nila yung paninira ng kapwa nila is part of evangelization. Mali, di ba? Yeah. Pero yun ang level nila. Siyadong parang childlike, daldal ng daldal, hindi niya alam, nakakasama pala sa kapwa niya. Tama? Yung iba naman, bilib na bilib sa sarili. Alam mo ako, ganito ang ginawa ko, ganyan. Inaangat naman sa sarili niya. No? Kada daldal. Pag nagsalita, ako. Kaya doon kami kasama sa healing ministry noon, nauna pa sa akin yun eh. Kada mag-gathering kami, at nandiyan sa healing ministry nandyan, kwekwentuhan na akong ganun. Alam mo, nagpunta ako sa Marikina, Linear School lahat, Slade lahat. Lahat, Slade. Paano mo sasalita, Slade lahat sila. Eh, minsan pinipray over ako, hindi ako ma-Slade. Ginawa niya, itinulak ako pahiga. Sabi ko, ba't mo ginawa yun? Dami-daming tao. Ayaw mo kasi ma-Slade. So, ibig sabihin, natin yung level of spirituality niya, na kailangan, sikat ako. Yung mo, Slade lahat. Mas hindi totoo, no? Paano hindi mo Slade? Tinulak mo eh. O, pinatin mo pa. O, ito ba? Tapos sabi mo, Slade. O. So, may mga taong gano'n ang level. No? Eh, iba naman, palabiro. Palagi nagbibiro. Kaya hindi mo malaman kung totoo yung sinasabi. O hindi. Tama? Kasi palagi na lang bibiro. Lahat sinasabi, nagbibiro. So, hindi mo malaman kung alin ang dapat kong pakinggan sa sinasabi niya. Eh, totoo na pala yung sinasabi. Akala ko nagbibiro lang siya. Hindi mo papansinin. Tama? Nangyayari yan? Nangyayari pa yun sa atin? Level na spirituality? No? So, from childhood, ano mangyayari? Maging adult ka na. Tama? Adult. Ibig sabihin, tumaas ka na ng spiritual life, dapat. No? Level ng spiritual life, nag-increase ka na. No? Yung mga kamunduhan na pinapahalagahan ng makabundong tao, hindi mahalaga sa iyo. Hindi naman siya dumalaga sa iyo eh. Kaya ni Sister Susan, bago kami charismatic, mahilig din siya magbenta ng jewelry. Minsan sinabihan siya ng nanay niya, anak, baka putulin yung kamay mo. Lahat ng daliri may sing-sing. No? Tinitinda niya sing-sing eh. Di anong gagawin mo? Ibabalot mo sa katawan mo para nasa ganun, makita nila. Tama? So yun ang nangyari. Ang earthly things ang pinahahalagahan.
nang hindi pa umaangat sa higher spiritual level. Masama bang mga earthly things? Hindi. Why? Because God owns everything. No? Kanya lahat eh. Buong mundo at lahat ng nasa loob ng mundo ay Kanya. Eh tayo, heredero lang naman tayo. No? Being children of God, I'm just an heir of my loving God. Anong gospel natin kanina? Anong binigyan na emphasis? Yung nag-offer ng Dalawa. katiting. 2 points. May revelation si Lord sa akin kanina. Sabi niya, yung anak kong mahal na mahal ko, in-offer ko na sa inyong lahat. Ano pa ang hihingi nyo sa akin? And so, we have to be thankful. Kung may ino-offer ka man dito, nagbigay ka love offering because you are thanking God because He has blessed you already. Yes. Amen? Eh kasi yung iba, pag pinag-usapan ng koleksyon eh. Oh, ito na naman koleksyon. Pera na naman, pera. Kaya hindi ka na-bless kasi nga yung puso mo hindi maka-Diyos. You still love earthly things. Kaya hindi ka umaakyat sa level na ikaw ay nagmamahal kagaya ng pag-ibig ng Diyos who is willing to give everything. The only Son that He loves so much, He gave it to us. Ano pa ang hihingin mo? Andiyan ang regalo, andiyan ang biyaya, magpapasko. Siya ang Panginoon, diriyon natin every Christmas. The greatest gift of all. Kaya kami September pa lang, Christmas lights na nasa bahay namin. Ang dami ng Christmas tree. Wala magawa si Sister Susan kung hindi gumawa ng Christmas tree. Kaya loob ng bahay namin, ang pati mga banyo, may mga Christmas tree. So, bakit? Kasi yun ang ano namin eh. Eh, mga iba pinagdiriwang, kagaya ng wedding. Ilang buwan? Pinaghahandaan yan. Pero alam, puntanan. No? Pero yung wedding sa simbahan, matagal. Eh ngayon, nasuspend yung mga wedding dahil sa pandemic, di ba? Pero on the natural level, 1 taon, usually or 6 months, pinakamabilis, lalo na sa US. Bakit? Kasi yung magse-celebrate ka ng gathering para sa lahat ng banquet hall, naka-reserve na. Kaya kung 3 months before, wala ka nang pupuntahan. Doon ka na lang sa beach. Kasi wala ka nang mapuntahan talaga. And yet, when it comes to Christmas, parang tinatamad pa ng magpasalamat sa Panginoon. So yung offering namin ng mga Christmas lights and Christmas decors, ginagawa, the whole of August ginawa ni Susan yun, linite up namin September 1. No? So naka-light up na yun. Kaya, pag nadaan kayo sa kali namin, kami lang pinakmaraming ilaw. Ganon din kami na nasa US kami. Hanggang sa bubong, mayroong ilaw lahat yun. Sabi ng kapitbahay, magkano bill nyo sa kuryente? Sagot ni Susan, it has been paid for. Ha? Binayaran na ni Lord eh. Lalagay lang sa bulsa namin para mabayaran yung kuryente. That's what it is. God is a giving God. Diba? Yeah. Eh iba, Panginoon, eh puso mo na, wala sa Kanya. Mingi ka ng hingi para maging sikat ko. Wala mo kasi, nag-pray ako, kaya tingnan mo, ayan. Eh magyayabang ka lang pala, ayaw ni Lord yun. So, in other words, if you reach a higher level of spirituality, anong nangyayari? Yung mga earthly things, no? Bali wala na yun sa'yo eh. God is a giving God. First reading natin, anong nangyayari?
yung mag-ina, ano mangyayari? Mamamatay na. Last na lang na isasaing nila. After that, they die. Ano nangyari? Nagbigay siya ng hinihiling ng prophet na sugo ng Diyos at hindi siya naubusan. And that's the kind of God we have. If you follow His order, the obedience to God, hindi ka kakapusin. Hindi ka mauubusan ng isang saing, hindi ka mauubusan ng langis. Eh, ba't palagi nauubusan? Hindi ka nakikinig sa Diyos. Sarili mo lang ang iyong pinapakinggan. At gusto mo lang magkaroon ng kayamanan para mabili mo lahat ng mga luho na gusto mo sa mundong ito. And so, hindi bibigay ni Lord yun. Ngayon, if you see, God knows that you are also a giver, you have a generous heart also, like Him, if you are generous. And so, He will give you more because He knows that you will not make that your God. You will not make money your God. He will not make material things your God. No? As sabi ni Jesus, you cannot serve God and Mammon. Okay? Pag tinus mo pera, wala nang dadating pa. Ang ganyan ka na lang. Pag ginus mo ang Diyos, magsawa ka sa biyayang tatanggapin mo. Amen. Di ba sinabi ko sa inyo? The trip of Israel, nasa Egypt sila, ano nangyari? Less than enough. Nung nandun sila sa 40 days, they have just enough para mabuhay. Pero nung nasa promised land na sila, ano nangyari? They were having flowing of milk and honey. Umaapaw, no? They had more than enough. Para saan? Bahagi nila sa iba. Para sila'y kaingitan na meron silang Diyos. Sila'y magpapatotoo na sinasamba namin ay Diyos na buhay, na kapiling namin siya ang nagbibigay ng biyaya sa amin. Amen. So, isa pa, pag nag-grow ka na spiritually, hindi mo na pinapansin yung mga naninira sa iyo. Maraming mga taong magsasabi, si Brother Rick, dati yan eh, ganda ano man sabihin niyo sa likod ko, maski sa harap ko pa, hindi ko kayo papansinin. Bakit? Si Lord ang aking judge. Hindi ikaw, hindi kung sino mang tao. God is my judge. My Lord is my judge. Huh? Amen. And then, the third thing, if you have already grown spiritually, nakikita mo yung galaw ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Nakikita mo yung galaw ng Diyos sa iyong buhay. At ang magandang halimbawa rito ay yung binasa natin kanina. Si Joseph, no? Nagkaroon siya ng panaginip, dalawang panaginip. Nagbabow down sa kanya 11 na kapatid niya. No? Eh hindi lang yung 11 na kapatid niya, pati yung tatay niya nagbabow down sa kanya. Nailapat yung tatay na, galit na rin sa kanya. But he knew that God is with him. Kaya ano nangyari sa kanya? Papatayin sana siya, pero ano nangyari? Ibinenta nila as a slave. Isipin mo, paborito kang anak. Tapos ikaw ngayon ay huhubaran at titignan kung okay ka, healthy ka ba? Baka meron ka nakatagong sakit dyan sa katawan mo. Tapos magbibid sila, magkano ka? Yan ang nangyari sa kanya. Oh. Tapos napunta siya sa Egypt. Ano nangyari? Si Potiphar, kinuha siya. Eh, lahat naman ng puntahan niya, lahat ng tanganan niya, nag-i-increase, nag-bless, because his heart was the heart of God. Ang puso ng Diyos ay nasa sa Kanya. So spiritually, kapiling niya ang Diyos. Kaya kung saan man siya nandun, nabe-bless yung lugar.
Di, sana okay na, no? By pogi si Joseph. Being a slave, magandang katawan, no? Hindi sakit din. Kaya yung asawa ni Potiphar, nabibuhan siya. Wow, sexy, macho ka. Akin nga ngayon, tayo lang dalawang nasa bahay. No? So anong ginawa ni Joseph? God forbids, sabi niya gano'n, that I do such thing. So anong ginawa niya? Kumarikos ng takbo. Tama? So when you are faced with temptation, run! Run from the temptation! Do not entertain it. Pag in-entertain mo yan, babaksak ka sa temptasyon na yan. No? So the only way to get rid of the temptation is to run away like Joseph. Maski na ganun pa, ginawa pa siya ng kwentong mali. No? So nakulong. Sipin mo yun? Di sana nagmaktol na siya, no? Pambihira ka naman, Diyos ko, pinakulong mo pa ako. Ginawa mo na nga ako slave. Pinakulong na. Nagkaroon lang ang konting relief, konti. Pasarap-sarap konti doon sa bahay ni Potiphar. Ako nang in charge doon. Eto naman, nakakulong naman ako sa preso. Pero, maski na nasa preso siya, ginawa pa rin head sa isang ng mga preso. Sipin mo yun? Ginawa siyang head, bagong dating lang sa kulungan. Tapos na naginip yung dalawang napakulong. So, in-interpret niya ngayon yung panaginip. Sabi niya, ikaw, mabubuhay ka. Ikaw, mamamatay ka. No? So, sa sinabi doon sa mabubuhay, pakisabi naman doon sa emperor, paglabas mo, sabihin mo naman ako nag-interpret. Nakalimutan. Kaya mo walang utang na loob, no? Linigtas mo na ang buhay, kinalimutan ka pa. So God has a way of bringing you out of the mess. No? Ano man ang problema mo ngayon, God has a way of touching people and events in your life so that His glory may be revealed in your life. Kasi tayo nga ang living witnesses na si Jesus ay buhay. Wala nang ibang makikita pa kung hindi si Jesus ang buhay dahil sa ating buhay. So we are witnesses that Jesus is alive in our lives. So ano nangyari? 2 taon pa siyang naghintay. Sa kulungan pa rin. And finally, nagkaroon ng dream si Pharaoh. Walang maka-interpret. Tinawag siya. In-interpret niya. 7 years of famine and 7 years of plenty. Hanapin kung sino kailangan mag-lead para hindi mangyari sa atin to. Sino pa? Ikaw na. Ikaw naka-interpret ng dream. So nagbow daw sa kanya. Yung kanyang brothers, pati ama niya, nagbow daw sa kanya. Dahil mahal niya ang Diyos. God was number 1 in his life. No? Whatever happens, Diyos pa rin ang namamahala sa aking buhay. Amen? So that's the spiritual growth that we have. When you're spiritually mature, hindi mo na pag-aambisyonan na kailangan ang ganda-ganda ng kotse ko. Kailangan ang lalaki ng mga brilyante ko sa katawan. Wala rin ba? Mga ganon, mga worldly and earthly things, no? Ang iisipin mo ng Lord, what can I do for you today? What do you want me to do for you today? No? Yun ang ating magiging mantra. Pagkagising mo sa umaga, anong gusto mong paggawa mo sa atin ngayon, araw nito? No? That's the highest form. That's the highest level that we have. Kagaya ni St. Paul, hindi niya iniisip kung ano mga sinasabing paninira sa kanya. Why? Because the love of God is in him and he knows
that God loves him so much. Ano man mangyari physically, spiritually, I am healthy and strong. Yun ang mahalaga. Yung spirito mo ay palagi kadikit ng Panginoon. No matter what happens to your physical body, andyan pa rin yung spirito mo, nakakapit pa rin sa ating Panginoon. So that the two shall become one flesh. No? Ang spirito ng Diyos at ang spirito natin ay nagkakaisa. That unity is what we are looking for. And so all of us should strive to have God's love in our life, and we in turn should love the way God loves each and every one of us. Amen. Okay ba yan? Amen. Kaya? Amen. Amen. No? So that's how we grow spiritually. No? May stages tayo. Oops, nare-recognize mo. Pag may nag-uusapan, oops, parang klaseng usapan nito, parang usapang bata ito. Alam mo na yun. Umakyat ka ng level. No? Umakyat ka ng level. Pag yung mga nagpapabonggaan nisa, ano ilang parang ba yung sinising mo? Ibang usapan na yan. Hindi na mga Diyos yan. Yabangan na yan. Di ba? At kuminsan na ganyan nangyayari. Kaya noon, nag-attend kami ng parang anniversary ng aming fraternity. Kasama ko si Susan. Ka-table naman namin, isa roon, asawa naman ng isang frat. Tingin sa daliri ni Susan. Tingin sa daliri ni Susan. Sabi niya, kumusta? Bakit? Mukhang, tinitignan ko lang yung nasa daliri mo. Sabi, bakit? Kasi, sa tingin ko palang napakamahalan yan eh. Alin? Yung sing-sing mo, napakamahalan yan. Sabi ko. Binibenta mo ba yan? Bigay sa akin ito ng mother-in-law ko eh. Yung engagement ring namin. Sinusot niya dito yan. Nakita niya. Pero dinitas din siya ni Lord yan ha, nung bago kami. Bago kami sa charismatic, pag nagsuot siya ng jewelry, nangangati. Nangangati daliri niya, ultimong nilog, nangangati. Kaya wala siyang jewelry. Bakit? Yun ang Diyos niya. Nung bago pa lang kami sa charismatic. So ganun si Lord. May gagawin siya para tanggalin mo yung ginodiyos mo. Pag ginos mo na siya, naging presidente na siya ng kumpanya. Nakiusap siya, Lord, baka pwede ka naman isuot na yung mga jewelries ko. Tingnan mo naman, no? Wala man ang burlolo. Teka ako, wala man lang. Sabihin nga, tapauta ako ng milyon-milyon. Wala man lang bato sa daliri. Titignan nila. Kaya naisuot na niya ulit. Hindi na niya sinunod Diyos. Anong purpose doon? Glorify God. Yes. To give glory to God because you have this because of God. Ang Diyos ang magbigay sa iyo, hindi yung kapangyarihan mo lang kaya ka naging ganyan. You have acknowledged God already as God, the source of everything. No? So, akit tayo sa level of spirituality. No? So, yung mga nagpe-pray ako sa inyo, nakiusap ko lang, huwag niyo tutulong ka. Tapos sabihin, nicely. So, ayun ang ating iisipin. To God be the glory. Pagkagising umaga, praise and thank God. Lord, what do you want me to do for you today? Meron tayo mga routine jobs, di ba? Pero even in those routine jobs, kausapin mo, Panginoon, Lord, how can I glorify you with what I am doing now? Guide me. Bibigyan ka niya ideas, no? Paano ba gagawin? Mas mapapabilis pa yung trabaho, maganda pa. Because you would like to glorify God in what you are doing. So makikita ng Diyos, ayan, sumunod ka sa akin, di mag-glorify ako sa iyo dahil sa ganda ng ginawa mo. And that's what we have to try to strive for. But, huwag lang magsabi, maglikas ako. Ang dami ko simpin ka lang. Kaya nga ngayon ako nagpapasalamat kay Lord. Dahil dati kasi isang oras ng prayer time ko Kung minsan nababawasan na 30 minutes. Pero kanina,
habang ako yung nakikipag-usap sa kanya, after praising God, sabi ko, "Speak Lord, your servant is listening." Ikinig ako sa kanya, nagpupuri pa rin, no? Prayer in tongues, pakahibig ako, nakikinig sa kanya. Mamaya pagtingin ko sa oras, 4:29. Alas 2 ako nagsimula. Tapos noon, babasahin ko yung daily reading, no? Magme-meditate ako doon. After that, abot na yata ako alas 5, madaling araw. So 3 hours, kausap kami ni Lord. You grow in your spiritual prayer time as you grow in spirit. No? Lumalugo ka sa spiritual life, lumahaba rin yung oras mo kasama ang Panginoon, parang isang oras lang eh. Hindi ka namamalayan. Alas 4:30 na pala ng umaga. But I was still enjoying the presence of the Lord. No? Amen. So isa pa, I hope all of you have the prayer in tongues. Lahat ba kayo meron? Kung wala, pray for it. Pray for it. It is very powerful. Bakit? The prayer in tongues is the Holy Spirit praying to the Father. Siya mismo ang nakikipag-usap sa Ama because the Holy Spirit knows the language of the Father. And so, He gives it to you as a gift. Wala nang bayad yun. Hindi kaya kailangan mag-donate para magkaroon nun. Binibigay sa atin ng Panginoon yan libre. Amen. Because He loves us. That's part of our heritage. Amen. We have the language of the Holy Spirit. Andyan na yan eh. And you keep on praying and praying that. The longer that you pray in tongues, the better for you. Why? Because eventually, you will have the mind of Christ. Amen. The mind of Christ will be there in you. No? Yeah. Hopefully, we all grow spiritually from infancy to childhood. Huwag kayong maniling childhood. Pero, mag-grow tayo spiritually to adulthood. No? Amen. Pero huwag niyong tatanggalin yung isang katangian ng isang baby. Innocence. Di ba innocente? Yung baby. Amen. Yeah. Why? Innocence means you are teachable. Innocence means pwede ka pang pakainin ng salita ng Diyos. Amen. Pag wala yun sa iyo, anong gagawin mo? Alam ko na lahat yan eh. Alam ko na, sinabi na yan. Paulit-ulit na. Hindi ka na nagkakaroon ng revelation. So there are two levels of the word, no? The word as logos, as you read it. And the other one is rema. Rema is a revelation coming from the Lord. Kagaya ng reading natin kanina. Tungkol doon sa pagbibigay no, mahirap na nag-o-offer ng kanyang 2 copper coins. And nga, ang revelation ni Lord sa akin, it's not that simple giving, but it is me who is giving you an example of my love for you. That I have given you my only Son that I love. I have given it to you so that you will be redeemed from all the curses of the law. Alam niyo ba yung curses of the law? Basahin niyo yung Deuteronomy chapter 28. Ha? Pag-uwi niyo, nandun yung blessings and curses. Ha? Deuteronomy 28. Kasama rin sa curses, mga sakit. No? Na alam na at hindi pa alam. Kagaya nung nangyari ngayon, hindi pa alam ng tao yan. Magkakaroon ng ganyan sakit.
Rinidim na tayo ni Jesus yan. So help us, each other, to remain in the kingdom of Jesus. Because God has removed us from the kingdom of darkness to the kingdom of His divine Son, Jesus Christ. And so if you call yourself Christian, you believe you belong to the community of our Lord Jesus Christ. Amen? Okay ba sa atin yun? O gusto niyong bumalik sa kingdom of darkness? No. Maraming ganyan na tao. Bakit hindi nila talagang kilala si Jesus? And they don't also know how much God loves them. Okay? I hope you got something today, and I hope and pray that all of you will grow spiritually. So let your spirit grow and be filled with the Holy Spirit at all times, so that you will not only be receiving food, but also you will be giving food to those who need to be called to become and belong to the kingdom of His divine Son. No? Let us not be static, let us be dynamic, for that is what God has given us the Holy Spirit for. Dynamic, progressive, no? Always abounding with the love of God. Basta ang gagawin natin, glorify God, have the love of God in our lives all the time, and imitate God's love, the giving of oneself. So if God is a giver, we also have to be givers ourselves. Ano mang meron ka, ibigay mo para sa kaharian ng Diyos, so that the kingdom of God may be built, no? It becomes stronger and stronger. Okay? So can we recite some faith statements today? Huh? Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Say to this mountain, be thrown into the sea, and it will obey. Believe in your heart, and it shall be given unto you. And so, Lord Father in heaven, we ask you in Jesus' name. Jesus said, ask anything in my name, it shall be granted unto you. Amen. And so, we pray in Jesus' name for the full payment of this place. In Amen. Jesus' name. And now we say, Amen. praise the Lord.